At sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ang mga departamento at sangay po ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Indigenous Peoples Sectoral Council para mapalawak pa ang pagpapatupad ng mga programa para po sa ating mga indigenous peoples at indigenous cultural communities. Tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad po ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Annabel Lawagan Flores mula po sa NAPSI Indigenous Peoples Sectoral Council para talakayin po ang mga isyong kinakaharap pa rin po ng IP sector at ganoon na rin po yung tungkol sa Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADS-DPP. Ma'am Annabel, magandang umaga po. Welcome magandang umaga, Ms. Dayan. Alright, well Ma'am Annabel, umpisahan po siguro natin dun pa rin sa mga issue o mga pagsubok pa rin na kinakaharap po ng mga kababayan po natin kabilang sa IP sector. Ano-ano po ito? Yes po, Ms. Dayan. Ang pinaka-main issue dito is yung pagpasok ng mga malalaking kumpanya sa loob ng aming ancestral domain without FPIC, pre-prior and informed consent. And with that, ma'am, ano po yung mga papwede pang gawin para po masiguro po natin na mayroon po nitong FPIC na ito? Kailangan pong paigtingin yung batas, yung IPRA, para sa ganun. Kasi sa IPRA, nandun na lahat sana eh. Mahina yung implementasyon ng batas. Kaya medyo kawawang mga katutubo. Okay, so the law is there, the implementation lang ang kailangan Yes, pong palakasin. And I understand the main agency na mag-implement po nito ay ang National Peoples Indigenous NPIC po ba? NCIP. So kailangan talaga tayo yung strong coordination with this agency. Alright, now let's talk about, ma'am, itong mga local plans naman. I understand ay ginagawa po at kinoconsolidate ng ating pong mga IP communities. Tell us more about this po. Yes, tama, Ms. Dayan. Bali, ang kabuuan ng ADS-DPP na binabalangkas ng makatutubo is yung unang-una yung pagproteksyon sa ancestral domain. Tapos yung manatili yung kultura habang gumagawa ng mga plano na nanatili ang kultura at tradisyon. So meron din dyan yung mga livelihoods, yung edukasyon, nandyan po lahat. Okay. Yung mga local government units, ma'am, paano po makatutulong para masiguro po yung mga karapatan po ng ating mga IPs ay naisusulong? Yan, magandang katanungan, Ms. Den. Kasi dapat talaga yung binabalangkas ng makatutubong ADS-DPP, ina-adapt ng ating local government unit para magkaroon ng pondo. Kaya hindi na i-implementa kasi sa kakulangan po ng pondo. So kailangan po natin ang local government at mga national agencies natin. Ma'am, yung ating mga IP communities, paano sila nagpa-participate dito sa pagbuo ng planong ito? Kami mismo, ma'am, sa tulong ng NCIP at mga NGOs, non-government organizations, tumutulong sila sa amin para balangkasin yung aming mga plano. Yan kasi ang aming pangarap, yan ang aming boses sa loob ng aming ancestral domain, ang ADS-DPP. Well, going back po sa issue ng ancestral domain, ano po yung mga agencies, bukod po siguro sa NCIP, ang pwede pong makatulong po sa IP sector para masiguro po natin na talagang nakukonsulta po yung ating mga komunidad? Ang number one dyan is NCIP, ma'am. Tapos DNR, DAR, DA, DOH, at saka iba pang mga ahensya ng gobyerno na talagang nakakapagbigay ng tulong doon sa loob ng komunidad. Well, I understand, ma'am, may mga nakausap na rin ako before dito sa IP sector. At ang isa rin sa kanilang mga concern dito, yung kapag naandyan na rin yung mga, kumwari, mga companies na papasok, yung resources ay dapat na i-share din doon sa mga IP communities. Yung earnings, I understand, dapat mayroon ding kasali rin yan yung mga IP communities. Kamusta po ba ito, ma'am? Tama ka dyan, Ms. Dayan. May batas na nagsasabi na may share kami dapat doon sa paggamit ng aming resources. Kaya lang, until this time, wala pang nangyayari. So, kailangan lang paigtingin o palakasin yung batas na talagang pag ginamit ang resources ng makatutubo, kailangan may share talaga sila.
Alright. Ngayon po ba sa kasalukuyan, ano po yung mga ilang mga siguro mga specific examples kung saan yung ating pong mga IP communities ay kailangan po nating suportahan kapag sa mga dating po dito sa mga issue ng ancestral domain? Bali, example doon sa amin, Miss Dayan, nagkaroon ng paggawa ng dam, yung Kaseknan Dam. Bali, foreign ang naggawa nito. Pagkatapos, umalis sila kasi ang ginawa nila doon sa Kaseknan River namin, hinarang nila totally. Wala nang umagos na tubig doon sa down river na dati fishing ground ng mga katutubo doon. So, nawalan na kami ng kabuhayan, wala pa kaming pakinabang. So, dapat makita ng gobyerno. Marami na po kaming mga inidulog na mga usapin sa ating mga iba't ibang presidente na ang nagdaan, pero hanggang ngayon wala pa po. Paano po pag nalagay na sa ganung sitwasyon yung ating po mga IP communities? Paano po ang livelihood po nila? Survival, ma'am. Oh. Talagang yung old ways, customary ways, practices, nabubuhay talaga kami sa lupa kasi ang lupa karugtong ng buhay ng makatutubo. Root crops, yung mga native rice na itinitanim namin, doon po. Tapos yung mga resources namin, dapat nga yung ilog, wag nilang, kahit magpatayo sila ng mga projects, wag nilang kunin totally sa amin. Kasi part ng aming kabuhayan yan eh. Ikinukuha nila tapos walang pakinabang ang mga katutubo. At tulad din ng mga minings. So sana ang pakiusap namin sa National Commission on Indigenous People, stop yung pagbibigay ng Certificate of Non-Overlap. Kasi pag nagbibigay sila ng CNO, ibig sabihin, winawalan nila kami ng karapatan sa loob ng aming lupang ninuno. Like, ma'am, pwede po bang ipa-elaborate po sa amin? Ito po tungkol sa free, prior, and informed consent para po sa mas kaalaman po ng mga nakararami. Thank you po. Yan ang pinakamahalagang dapat gawin ng mga kumpanya, government, private, or any entities na pumapasok sa aming lupang ninuno. Magpaalam kasi yung pre-prior and informed consent is pagpapaalam sa komunidad para ipaliwanag nila ang kahalagahan ng proyekto, anong mangyayari, yung impact kailangan alam ng komunidad para mapaghandaan. At saka para mapag-usapan yung sharing na sinasabi natin. Kasi kapalit nung paggamit nila ng resources ng makatutubo, meron dapat para sa mga katutubo, para maugat yung source ng kahirapan pagdating sa usapin ng mga katutubo. More on convergence, ma'am. Paano makakatulong itong convergence o yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po masiguro po itong karapatang ito ng mga IPs? Maganda po yung convergence kung sakaling yan ang mangyayari kasi yan yung pagsama-sama ng iba't ibang ahensya, hindi lang gobyerno, ng ibang mga ahensya pa, para sa pondo, programa at sa kaserbisyo, papunta doon sa isang layunin para sa kapakanan ng mga katutubo. Now, mamadagdag na tanong ko lamang, ito pong issue naman sa Certificate of Ancestral Domain and Certificate of Ancestral Land Title, ano po ang mga kinakaharap po ninyo patungkol po dito, ma'am? Bali po, sa kakulangan ng pondo ng NCIP na siyang nag-iimplementa ng mga programang ito, hindi lahat. May mga pending doon sa pag-survey, ang sabi nila. At saka ma'am, pakiusap po sana sa ating presidente na ibalik sa opisina ng presidente ang NCIP kasi inilagay na nila sa DSWD. Para sa ganon, magkaroon ng sapat na pundo yung ating opisina at opisina ng NCIP at matugunan itong problema ngayon ng makatutubo na patuloy sanang masukat ang mga lupa para sa kanila. Hindi ang pumapasok kasi ngayon is dar split at saka gawad titulo ng DENR, which is hindi dapat. Kasi ang ancestral domain, kahit walang native title, since time immemorial, kami na po ang nangangalaga dyan. Pag-aari po yan ng race. Pag-aari yan ng mula sa aming mga ninuno at papunta sa aming mga anak. Kaya dapat po naming pangalagaan. Kaya dapat ang lupang ninuno hindi po mawala sa amin.
Walang datnot, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong mga impormasyon patungkol po sa ating mga kasamahan sa sektor po ng Indigenous Peoples. At muli nakasama po natin Council Member Annabel Lawagan Flores mula po sa NAPSI, Indigenous Peoples Sectoral Council. At ito, ma'am, samahan po ninyo ako at sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan.